Aalamin natin sa Biblia, mga kapatid. Para huwag tayong madaya, aalamin natin ng mga pamantayan ng Diyos na nagpapakilala sa atin kung ang mangangaral ay sa Diyos o kung ang mangangaral ay hindi sa Diyos. Ngayon, para ito'y magliwanag sa atin, umpisahan natin ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng paglagay natin sa isang kalagayang tayo'y para tayo inosente, walang alam. Tatanong tayo sa Diyos, sasagutan Diyos. Yung isinagot ng Diyos, yun ang tama, yun ang totoo, yun ang atin tatanggapin. Umpisahan natin ang pagtatanong sa Diyos. Panginoon, may paraan ba para makita namin yung mangangaral na sa Diyos? Baka naman wala na kaming pag-asang makakita ng sa Diyos dahil puro sa Diyos na lahat ito eh. Wala naman tumindig na hindi sa Diyos. Alin ang totoo? Panginoon Diyos, gusto naming makakita ng mangangaral na totoo. Ng mangangaral na kagaya ng mga apostol. Kagaya ng mga propetang si Jeremias, si Isaiah, si Habakuk, lahat ng mga propetang dakilang mga mangangaral ng Diyos na hindi nagsisinungaling sa tao, sa katotohanan. Gusto naming makakita. Panahon namin panahon ng mga manluloko. Ito pong panahon natin panahon ng mga panggagancho, panahon ng mga pagliligaw ayon sa Biblia, panahong mapanganib. May pag-asa pa ho ba kami makakita ng mangangaral na sa Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Juan, sa Kapitulo 4, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Sino po ang nagsasabi ng talatang ito? Ang nagsasabi ang alagad na si San Juan. Ang kausap ang mga kapatid sa loob ng katotohanan. Ang sabi ni San Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang tanong natin, Diyos, may pag-asa pa po ba kaming makakita ng tama, ng totoong mangangaral, hindi plastic, hindi manluloko? Ang sagot, mga minamahal. Sabi niya, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Masama yung paniwalain. Masama yun. Sabi sa Biblia, mga minamahal, ito'y admonition na nanggagaling sa isang nagmamahal na mangangaral ng Diyos na si Juan. Ang sabi ni Juan, mga minamahal, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. May pag-asa pala naman tayo makakita na sa Diyos eh. Meron ba? Meron. Sabi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat meron pala naman dahil kaya tayo susubok Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya hindi basta dampot ka lang ng dampot. Bakit? Maraming lumitaw. Kung ang madampot mo yung bulaan, kawawa ka. Kaya alamin natin, meron ba tayong pagkakataong makakita ng totoo? Sabi ng Diyos, subukin nyo lahat ng bagay. Sabi niya, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O meron sa Diyos. Meron sa Diyos. Kaya lang, yung mga sa Diyos na yon, nasa gitna ng maraming mga bulaang propeta. Mas marami yung bulaan, mas marami manluloko, mas marami yung manliligaw, mas marami yung manghuhut-hut, mas marami ang mga plastic, mga mapagpaimbabaw na kagaya ng mga eskribas at pariseo nung araw. Mas marami yon. Kaya pag hindi ka mag-iingat, malamang-lamang ang mapuntahan mo yon. Maraming mga mangaral ngayon, pero ang sabi ng Biblia, yung marami, manluloko. Maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Subukin ninyo kung alin ang sa Diyos. Merong sa Diyos, pero mas marami yung hindi sa Diyos. Ang tanong natin ngayon sa Diyos, paano namin malalaman mas marami yung hindi sa Diyos?
Paano namin malalaman yung sa Diyos? Ang sabi, subukin ninyo ang mga espiritu. Ayon. Yung aral, subukin ninyo ang mga espiritu. Ayon. Yung aral, subukin ninyo ang mga espiritu. Ayon. Yung aral, yung espiritu, yung katwirang daladala, susubukin mo para malaman mo yung sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung hindi mo susubukin, at ikaw tatango na lang ng tatango. Amen. Kaya bago kayo aamin, bago kayo papalakpak, iisipin nyo, kung yung sinasang-ayunan ninyo ay nasa Biblia pa, pamumusong na sa Diyos. Sapagkat yung ministro ay nag-umpisa ng pamumusong. Umamen ka! Paulo kayo pusong ayon sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, ganito ang sinasabi sa 29, mga kababayan, sa versikulo 12. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kita mo, maiiwasan mo ba yon? Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan, ang puno naniniwala sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod na susunod sa kanya, pawang masasama. Sino may sabi nun? Hindi ako. Hindi ko kayo hinahatulan. Kaya lang pag napatunayang yung puno mo'y kasinungalingan ang sinasabi, umaamin ka, pareho na kayo ng puno mo. Nadadamay ka sa puno. Doon natutupad yung sinabi ni Kristo sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 14, pakinggan nyo, mga kababayan. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yun ang malagim na sasapitin ng tao. Biro mo, bulag yung pastor mo. Bulag ka rin. Kahit ano sabihin niya, amen ka ng amen. Kaya sabi ni Kristo, pag bulag ang umaakay, bulag ang inaakay, kapwa sila, mahulog sa hukay. Halika rito kapatid, kanan. Amen. Kapatid, diretso. Amen. Diretso kapatid. Amen. Hukay na pala yun O, ganun ang ginagawa ngayon sa atin ng mga pastor.